may gagamit nito, understood na din tayo sa timing. Maganda rin, kaya na kayo nila so. Pakita sila ng mural painters, mural. Kita niyo yung wall dito, mural painting. Okay. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa Agape Family Center.ph College Center. Welcome din sa mga nag-online ngayon. We are happy na maka-join kayo sa pananambahan na ito dito sa sanctuary natin dito sa Tequins, Oriental, Bacolod. And may I invite everyone to please stand at tatawagin ko po si Sister May for the scripture reading and then followed by an opening prayer. Magandang umaga po sa lahat. Our scripture reading for today is Isaiah 40, verse 3 to 5. A voice cries in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight the desert and a highway for our God. Every valley shall be lifted up, and every mountain and hill be made low, that every ground shall become level, and the rough place a plain. And the glory of the Lord shall be revealed, and the flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken. May the Lord bless the reading of His word. Shall we bow our heads? Let's pray. Almighty God, our Heavenly Father, this morning, Lord, napapasalamat po kami. Magandang araw na ito na inyong ibinigay sa amin upang kami ay sama-samang magpuri, magpasalamat, umawit, manalangin, mag-fellowship sa isa't isa at higit sa lahat sa iyo at malaman at marinig ang iyong mensahe sa amin sa araw na ito. Maraming salamat po sa host of angels, ministering and linking angels na pumapalibot sa buong building na ito ng Tequins, lalo na po sa sanctuary nito. Salamat Lord, ikaw po ang magpapadala ng iyong double portion of your anointing sa iyong mensahero na tumisama sa upang malaman namin ang iyong revelation. Maraming salamat po ng double portion din ng iyong anointing manguna sa praise and worship team, sa worshipers, Lord, naway ikaw ang aming mapamulihan sa lahat. Maraming salamat, higit sa lahat sa iyong pag-ibig sa inyo. Amen. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Palakpakan tayo. Mayong aga sa tanan. Good morning. Let us praise and worship
lift up our hearts to you, Lord. Thank you, Jesus. As we continue our worship this morning, Lord God, we pray that you open our hearts and our minds. Continue, Lord, to give us a heart of worship, hearts of worship, Lord Jesus, as we worship you, Lord. Yes, Lord God. God of wonders beyond all galaxy, you are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy, God of wonders beyond your galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy.
Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We can worship you in spirit and in truth. That we can lift up our hearts to you, Lord Jesus. This is a great privilege for us, Lord, to come before your throne of grace, your throne of mercy, this morning, Lord Jesus. To gather as one people, as one body of Jesus Christ, Lord. To worship you, Lord. To worship you, Lord. And to worship you, Lord. Thank you, Jesus. You are amazing. You are wonderful. You are holy. You are everything and so much more, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, na masimba ka namon. Thank you, maaari kami diri subong. We were busy all throughout the week. We are tired physically. And yet our spirits are invigorated, Lord, because we are able to worship you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. And as we continue our worship this morning, Lord, we ask you to open our hearts and our minds as we are about to listen to your word. Give us understanding through the Holy Spirit, Lord Jesus. Kagabay pa ang imong mapulong, hindi lamang namon pagpamatian, kundi amon gigsundod sa adlaw-adlaw nga tanan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you back all the praise and the glory. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Mayong aga liwat sa tanan. Nalipat ko akong pagalimhatag sa greetings. So once again, good morning everyone. Welcome to the Sunday worship service of Agape Family Center, Philippines, Bacol. So greetings to our brothers and sisters in Christ in the US, in Canada, si Sister Analubio Quiroga and her family. Sa Greece, ang International House of Prayer, kag sa mga pastors, elders, and members dito sa Hong Kong, si Pastor Sam Chato and Sister Charo. Okay, katalang mo kung sino sa Manila at sa Hong Kong. Okay, and of course sa Australia, si Sister Rose and her family. Diri sa Philippines, Luzon, Visayas, at Mindanao sa Luzon, si Brother Jonathan and Sister Grace. Okay, tsakto na. Okay, and of course, diri sa Mindanao, ang relatives ni Pastora Miriam. And of course, ang diri sa Visayas, ang diri sa Bacolod, ang nag-aupod sa atong simba through online. Okay, so ngayong aga giliwat sa tanan, let us now prepare our hearts and our minds sa pagpamati sa pulong. From the book of Genesis, ay hatag ni Pastor Daniel. Good morning to everyone. Kanamigit magsimba kag magdayo sa Ginoo. It's such an opportunity to worship and praise the Lord. Hallelujah. Ano ay kapitan ko na lang. So, praise God. Hallelujah. Isn't it good to be in the house of the Lord again? Amen? Amen. Teka namigit, no? Because we have fellowship one with another as we study God's Word, as we worship Him, as we pray to God, no? Kanamigin. And right now, we will, this is still part, no, sa aton yung pagsimba at pagdayo sa Ginoo. Parte pa rin ito ng ating pagpupuri sa Panginoon, ang panahon na ating pagtanggap ng Kanyang salita. Para sa atin. Nagalabas ng aking Tagalog. Grabe na mix. Yung sagol-sagol na. Okay. We're a multilingual people. As I remember, Sister Jasper also mentioned this, we are global, no? Global citizens, no? We're citizens of the world. Amen. Not really global, but of the world. Citizens of the world. Praise God. Praise God. No? It's a good thing. Na-update na lang tayo sa GC, no? With the event
events, yung happenings, yung mga announcements natin sa church. And we pray, pasensya po, hindi ko na send yung YouTube link for Genesis. Pero actually, isang channel lang po yan sa YouTube. Yung maganda kasi, yung pinag-aaralan na ko ngayon, yung ESV na version, English Standard Version, meron isang channel na nilagay niya, may voice actor, no? Yung Genesis. So, yung na-send ko na playlist dati, pwede niyo yung puntahan yung channel niya at magpatuloy buong Genesis. So, this morning, medyo maraming chapters ang tatakil natin. We will cover a lot of chapters, but by tatalakayin, no? Maraming chapter ang ating tatalakayin. Pero, hindi natin iisa-isahin. Hindi ko na babasahin lahat. That is why, no, yung request natin sa church, lalo na sa bawat isa sa atin, ay pag-aralan natin in advance yung nasa Genesis, no? So, I believe na post ni Sister Jasper doon as a reminder sa GC, ito yung mga chapters na reading natin. At least, kahit na 2 chapters, isang araw, okay na yan. Okay? Yun. So, this Sunday, we're back to our series kasi nagsimula tayo sa series ng Back to the Bible. And this is not only for January or not only for February, this is for the whole year. So, akala namin when the order from God passed down to our senior pastors na sinabi, we have to go back to the Bible kasi end days na. We are in the end days. Malapit na tayong kunin ng Panginoon, malapit na siyang bumalik, pero hindi pa natin nababasa ng ang buong Bible. So, dapat as Christians, kung tunay tayong mananampalataya, tama ba, Pastor Miriam? No? Kung tunay tayong mananampalataya, kailangan mayroon tayong concern talaga. No? Ito yung gusto talaga ng puso natin, yung aralin at basahin ang salita ng Panginoon. Anyway, if hindi nyo pa nababasa, it's okay. No, okay lang yan kasi lahat tayo busy, but we really have to take time. No? Kahit isang chapter na lang. Sabihin mo naman, Pastor, kasi maraming dahilan eh. Pastor, ang hirap maintindihan. That's okay. We have the GC. Ngayon tayong GC, pwede po kayong magtanong dyan kasi baka yung tanong nyo, itanong din ng iba. So I will, kaso nga lang, siguro pwede natin i-cover ito sa Bible study, lalo na sila ni Pastor Elijah in the Bata House Church, yung mas matagal yung panahon, lalo sa doon din sa kay Pastor Miriam sa 30, no? And I hope someday magka-house church din sa Alice, Sister Tata, ano? So, kasi diyan, mas matagal yung time natin. Dito, I'm only given 1 hour. Pag malapit na yung 1 hour, titingnan ako na masakit yung tingin ni Sister Jasper sa akin. Minsan may ganyan pa. Okay? Kasi limited. But anyway, sa pag-aaral natin, napakarami ng mapapag-aralan natin in the book of Genesis, sa chapters 12 to 27 tayo ngayon. Pero ang i-preach natin, ano yung big picture? Kasi pwede natin pag-aralan yung mga maliliit na detalye, pero ano ba ang overall message ng Panginoon? Okay? If you have not read chapters 12 to 27 yet, it's okay. Pwede pa tayong magbasa mamaya. Sige, ito yung promise ko para sa ating lahat. Pagdating mamaya sa bahay, I will create another playlist from chapter 12 to chapter 27 kasi kahit na naglalaba kayo, naghugas ng pinggan, or kahit na may ginagawa yung iba, nagpi-play lang parang radyo. Walang video po wala siyang video, audio lang talaga. Binabasa niya lang yung buong chapter. Okay? Hindi ganon. Kung wala pa, pwede natin gawing project. It's a good project for our church. Kasi we have the equipment, we have the recording, and then we have the channel naman. Yes, thank you Pastor Miriam for that suggestion. We will take time. No? I think that would be the best. That will be the best. Kasi nga, maganda na napag-aralan mo, narinig mo ni English, pero pag narinig mo ni Hiligay nun, mas malalim pa yung pag-intindi mo, pag-analyze mo, pagtanggap mo ng salita ng Panginoon. Nagsimula tayo sa series na yan, and last Sunday, yung napag-aralan natin is about redemption. Ano yung pagtubos ng Diyos sa atin. Here in Genesis, the Lord gives us
the first promise of redemption. Kasi naalala natin 2 Sundays ago about God creating everything, but then, sabi ng Panginoon, it is good. He saw that it was good. And, nung pag-create na ng tao sa atin, it was very good. So, yan yung original plan ng Panginoon. Kaya lang, nagkasala si Adan at si Eva. At hindi mo, anong blame nga sa Tagalog? Hindi nila masisisi ang serpent. Kasi, sa kanila talaga yun. No? Hindi mo rin masasabi, kung ako sa lugar ni Adan, baka iba yung nangyari. Hindi. Lahat tayo merong sinful nature pala, human nature tawag dyan. But then, while God was cursing Adam and Eve and the whole of creation, He already had a plan for redemption. Now, just right after the fall of man, as early as Genesis, no, we ended. So, nagsimula doon sa curse, and then last Sunday na pag-aralan din natin si Noah at ang kanyang pamilya. Kung naalala nyo, ilang billion ngayon? Sabi ko last Sunday, 8 billion siguro by that time. Kasi yung edad nila, si Methuselah, 969 years old. Pero nung he was 30 years old, nagkaanak na siya. So every 10 years, di ba na-compute natin? Nakita din natin yung picture ng genealogy, yung family tree na napakalaki ng family tree kasi napakahaba ng buhay nila. Bakit mahaba yung buhay nila? Kasi meron ng curse ng kamatayan, mamamatay ng tao. Pero dati, yung health nila ay good health, healthy. Kaya nga mahaba. At saka wala pa yung mga sakit, wala pa yung mga disease na binigyan ng Panginoon, wala pa yung mga cancer, wala pa yung mga COVID, mga ganyan. Ano? So, napakahaba ng buhay, naparami ng tao, 8 billion people siguro, and only 8. Out of 8 billion people, 8 lang ang natiling tapat sa Diyos. At importante talaga yung father of the family, the head of the family. Mga tatay, no, sa mga nakikinig sa online, if you're the head of the family or a father, this is really important. Kasi nakita ng Panginoon ang buhay ni Noah. And Noah found favor in the eyes of God because he tried to stay righteous. Siya lang yung humawak sa pangako na binigay sa kay Adan at sa kay Eva, that your seed will crush the head of the serpent, although the serpent will bruise the heel. No? Masasaktan si Jesus. Pero yun ang hinawakan na pangako ni Noah. And it ended with that rainbow that promised to never flood the earth again. So, sana, kasi nga nagbago na yung mundo, every time you see those colors, di ba yung pumapasok sa isipan natin? Pero, kasi nga, si Satanas, magaling talaga si Satanas. Binabago niya talaga ang point of view ng buong mundo. Every time, pag nakita nila yan, okay, LGBT, ito ganyan, no? Freedom, ganyan, liberation. Ang totoo at original na ibig sabihin niyan ay pangako ng pagmamahal ng Panginoon. Amen? Hindi niya na gagawin ng ulit iyon. Pero gagawin niya ulit, iba na. Apoy na. Revelation na yan. Okay? But in the book of Genesis, nakita na natin yan. At nagsimula na tayo ng kaunti papunta sa Tower of Babel. At dyan tayo magsisimula sa umagang ito. Genesis chapter 11, the Tower of Babel. Hindi tayo tatagal dito. Kasi ang gusto ko yung focus ay yung next sa kay Abraham. Okay, napakaganda. Pero sa chapter 11, marami tayong matututunan dito. No? Dito makikita natin yung Tower of Babel. Ayan, no? Siguro artist description na lang yan. Napakalaking structure. Sa pag-aaral namin, pagsasaliksik or pag-research namin, saliksik, malalim yun. Sa research namin, yung posible na Tower of Babel ay yung mga ziggurat. Yung mga ziggurat, yung ziggurat parang pyramid na may hagdan-hagdan. Nakikita din natin sa mga pelikula na dinadala nila yung mga elepante, pataas, akyat. Yung pyramid sa Giza, matalim, di ba? May slope. Pero sa totoo lang, sa loob niyan, may hagdan-hagdan yan. Yung mga Mayans, no? I think si Pastor Elijah, alam meron yung history niya, no? Yung mga stepped pyramids, tawag nila. Yan po, yan ang sabi ng mga scholar na tower. Kasi pag masyadong malaki na, pwedeng maging ganyan. So, posible na yung mga step pyramid, yung mga trial and error nila. Sinubukan nila, what if tumaas tayo? At na-perfect nila, hanggang si Nimrod
ay nagpatayo ng Tower of Babel. Nakikita natin dito na the Tower of Babel is where God restrains the wickedness of man instead of leaving them in their rebellion. Kasi nga, naalala natin sa panahon ni Noah, pinabayaan ng Panginoon. Hinayaan niya. No? He allowed sinfulness and rebellion. At kung naalala natin, ang nakasulat, ng last Sunday, sinabi ko din nila, ang laman ng puso nila ay masama. All that was in their heart was wickedness. No? Ang pagkagising nila, gusto nilang gumawa ng masama. Bago sila matulog, ang last na nasa isip nila yung masama. Kung pababayaan tayo ng Panginoon, perfect health, maraming pera, malamang, wala tayo dito ngayon. Lahat tayo may problema. Lahat tayo may dinaramdam na sakit. Dito, pinutol ng Panginoon. He controlled wickedness. Kasi nga, nakita na natin kung hahayaan ng Panginoon yung masama ang mangyari. Ang mangyayari sa panahon ni Noah, all they did was wickedness. And God had to flood everything para mag-reset. At least maiwan yung pamilya ni Noah. Kaya lang, after kay Noah, after so many years, ito na naman. Bumalik na naman. Okay? Pero at least meron pang natira na mga mabuti mamaya sa next na point natin yan. Yung sinusubukan nila gawin ay isang stairway o isang hagdan papunta sa langit. Kasi nga, gusto ng tao na mapunta sa langit. When God created us, He made us with a desire to go back to God. Hahanapin talaga ang Diyos. Kaya lang dito, yung tao, si Nimrod at yung mga ibang tao, isa yung lingwahe nila. Isa lang. One language. At yung mundo natin, papunta na rin dyan. One language, English. Mabuti na lang. Marami sa China, marami sa India hindi marunong mag-English. But imagine if they already know English, pwede na rin mangyari ito ulit. Kasi isang lingwahe lang. Dati. You cannot imagine other languages. Isang language lang. So, ibig sabihin, kahit saan ka mapunta, magkakaintindihan kayo. Okay? Saan parte ka ng mundo mapunta, kaintindihan kayo. So, yung ibig sabihin ng, yung original ng pangalan niya is na Tower of Babel. Yung ginawa ni Nimrod is the Tower of Babel. It's Babel. Gateway or stairway to God. Yan yung ginawa nilang malaking structure, pangalan niya ay Babel. Nilagyan lang natin ng tower kasi mataas na yung struktura. No? So, yung ibig sabihin ng Babel, stairway to God, makikita natin dito yung salvation by effort. So, yung ginagawa ng mga tao ngayon, gumagawa sila ng mabuti, gagawa ako ng mabuti, I will try my best para mapunta ako sa langit. Di ba yan yung typical na mindset ng tao? Lalo ng Pilipino na normal na sinasabing Christian siya. Pero yung ginagawa niya sa buhay niya, gagawa ako ng mabuti kasi para magkapabor ako sa Diyos at mapunta ako sa langit. You are making Babel. Yan ang ginagawa natin. Walang ibang tao na hindi pa naintindihan yan. Every time you do something good, kasi sa isip mo, mapupunta ako sa langit, that is Babel. Anong ginawa ng Panginoon? God changed Babel into Babel. Anong ibig sabihin ng Babel? Babel means confusion. Kasi di ba isa lang yung lingwahe nila? Ginawa ng Panginoon, nagpadala siya ng confusion na nalito, pinalito niya lahat ng tao at ginawa niya, iba-iba ang lingwahe. Dati yung katabi mo, yung kasama mo sa office, gumagawa kayo ng Babel na tawag, tapos hindi na kayo magkaintindihan the next day. No? So, yung confusion, yung language, yung different languages, it is a constraint of God. Ibig sabihin, parang limit. Ops, masyado na kayong masama. Ginawa niya na languages para malimit yung kanilang kasamaan. And ever since, God has continued to restrain the people and the pride of people in the earth to preserve the people. Kasi kung walang restraint, kung perfect health, mayaman ang lahat magiging masama. Kaya hindi tayo magreklamo sa Panginoon, Lord, bakit mahirap kami? Hindi naman mahirap, siguro, borderline na pulubi. Bakit, Lord, wala kaming pera? Lahat naman ginagawa namin, bakit na hindi kami magka-mansyon, hindi kami
magkaroon ng aming sariling subdivision. No? Hindi po kami bigyan ng malaking business. Pasalamat tayo sa Panginoon. Kasi yung minsan, yung kahirapan, hindi naman kahirapan, yung pangangailangan ay binibigay ng Panginoon para tayo ay lumapit sa Kanya. Amen? Imagine kung marami kang pera sa bank account mo ngayon, wala ka nang problemahin bukas, malamang makakalimutan mong manalangin. At least mamaya sa gabi, Lord, ginawadalo, no? Lord, malapit na ang bill. Si Judith ay nagpapakita na. Si Judith, yan, lik na siya. No? So, kung wala si Judith, makakalimutan ng Panginoon. Imagine, sabihin mo kay sa Neko or sa kay Basiwa, bayaran ko whole year. Okay lang yan, kasi ano lang yan barya lang yan sa akin. Hindi mo na maalala manalangin sa Panginoon. Maalala mo na siguro pag nagkaroon ka ng cancer. Notice yung mga mayayaman, maraming sakit. Kasi yan ang restraint ng Panginoon sa kanila. Lahat ng pera na ubos doon sa hospital bills. Kasi nga, reminder, tinatapik lang ng Panginoon, anak, nakalimutan mo na yata ako. That is the constraint of God. Now, if He did not continue to scatter us and send confusion, there would be no restraint to our pride and wickedness, but He breaks up our parties so that we will seek Him. Kaya nga, dinivide tayo ng Panginoon. Isang malaking grupo, inatak-watak, binasag ng Panginoon para hanapin natin ang Panginoon. Kasi nga, kung wala yan, magpapatuloy tayo sa kasamaan. Aminin natin, walang perfecto sa atin. We are all sinners, and we are just as wicked as anyone else. And we even deserve the judgment that God has sent us through that flood. No? We deserve the violent judgment of that flood. But, yan ang kagandahan. Kasi yung sa Genesis, makikita mo masama talaga yung tao. At mapapahumble ka talaga, Lord, I will not judge these people. Kasi kung wala ka sa buhay ko, malamang kasama ako doon. At diyan marirealize mo, hindi ka malaki, maliit ka. Kasi makasalanan ka. At ikaw ay luluhod sa harap ng Panginoon, Lord, I need you. Kasi kung wala ka, wala din ako. Ngayon ay siguro, magnanakaw ako, baka rapist ako. O baka ako yung number one na, tawag ito, marites sa barangay namin. Ako number one. So, but thank God. Yan yung sinasabi, we are sinners saved by grace. Hindi natin mapapagmayabang yan na ako ay naging mabuti na tao dahil sa effort ko. No. It's because 100% of God's grace. Amen? Biyaya lang talaga ng Panginoon. No? So, ma-realize natin yan na kailangan lang talaga natin si Jesus. At siya yung tatalo sa kay Satanas. At dahil dyan, mali-restore tayo, maliligtas tayo. At pagkatapos niyan, pupunta na tayo sa chapter 12. In chapter 12, ito na yung kwento tungkol sa kay Abram. So tawagin muna natin siyang Abram. Kasi yan ang original niya na pangalan. Eventually, God will change his name, papalitan yung pangalan niya into Abraham. No? So, itong importante talaga na tao si Abraham. Si Abraham sa history. No? History ng mundo, history ng Bible, history ng ating pananampalataya. Importante na mapag-aralan natin siya. He's a key figure in redemptive history. Now, with Abraham, God teaches us that true happiness or blessing is not of us, but of His grace. Ito yung importante na mapapag-aralan natin, matutunan natin kay Abraham. Yung tunay pala na kaligayahan ay yung blessing. Of course, if God bless us, then we are happy. Yung mga tao sa mundo na wala yung Diyos sa kanila, pag, di ba sinasabi nila, kahit na marami akong pera, marami akong pag-aari, pero may kulang pa rin. Hindi ako maligaya. I'm not happy. Parang meron silang happiness na panandali, pero wala yung joy
Yung joy sa buhay nila. Tayo na mga Christian, kahit saging lang. Basta labing, no? Kahit saging lang, basta importante tayo ay joyful in the Lord. Hindi naman tayo pinabayaan ng Panginoon. Nababayaran naman yung mga bills. Okay? Pag may utang, nababayaran naman. But we are still joyful. Kahit na bukas, hindi na sigurado kung saan tayo kukuha ng bigas. Pero alam natin, ito ay pababayaan ng Panginoon. No? Yung tao sa mundo, pag bukas wala ng bigas, mag-aaway niyan si Mr. at si Mrs. Siguro mamaya hahanap na ng paraan si Mr. paano na makakuha ng bigas. At minsan, nasa masamang paraan pa. No? But we Christians, that's why there is an order to us. Sabi ng Panginoon, do not be anxious about anything. No? Kasi nga, walang kwenta yan. No? Walang magandang dulot yung pag-worry natin. No? Because you know that God is a good Father. He will provide for all that you need. No? So, dito makita natin na yung mga pangako ni Abraham ay parang katulad sa mga kagustuhan ng mga tao doon sa Babel or sa Babel. Makikita natin yung yung example. Now let's look at the first 3 verses of Genesis chapter 12. In verses 1 to 3, now the Lord had said to Abram, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Ito yung maganda tinuturo sa international teams, no? We will bless the world. Yan sinasabi palagi. Pero yung una na nakatanggap ng salita na yan ay si Abram. You shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. Wow, napakagandang pangako, no? Sinabi mo, God bless you. Di ba? God bless you. May God bless you. Ngayon, makikita natin, di ba sinabi ko, bago lang, na yung binigay sa kay Abram, ay yan ang gusto ng mga tao na gumawa ng Babel, yung Tower of Babel. Yung gusto nila, na sa sarili lang nila makukuha, ibinigay ng Diyos libre sa kay Abram. There is the promise of becoming a great nation. Gusto ng mga tao ni Nimrod to become famous, to become great. Kaya ginawa niya yung Tower of Babel. There's the promise of acquiring a great name. Gusto niyang maalala siya, makilala siya. Ngayon, naalala niyo na si Nimrod kasi sinabi ko. Pero mas naalala natin si Abraham, who is the father of faith, the father of many nations. Kasama na tayo dyan. We are also children of Abraham by faith, in the Spirit. Binigyan ng grabe, a great name to Abraham. And there is a promise of being in a situation where you are secure. Nasigurado ka na, sure ball na talaga. Kasi, yung nga sinabi, the people who are for you, okay, the people that are for you or bless you will succeed. Okay, they will be successful in life. Kung sino yung good relationship sa kay Abraham. Pero sino yung lalaban sa iyo, those who want to harm you, they will fail. They will fall. They will be cursed. So yun yung binigay ng Panginoon sa kay Abraham. And lastly, there is the promise of being a source of blessing to others, to have happiness to share. Kasi nga, diba yung blessing is happiness. No? Merong pangako na ikaw ay magpapaligaya sa iba. No? So, nakita din natin sa buhay natin. We have been a blessing to others. As parents, we have been a blessing to our children. Ang kawawa lang yung ibang mga children, mga anak dyan, wala na, broken families, wala na yung parents nila. Kasi hindi Christian. Napakalungkot niya. Pero tayo, nandito pa rin tayo. We are a blessing to our children. Yung tayo sa office, you are an asset to the company. No? Kasi nga, you are a Christian, yung iniisip mo yung boss mo, ang Panginoon, hindi yung boss mo na masungit. Okay? My boss is God, so I will do my best. So, you succeed. Okay? Pwede ka ma-promote, pwede kang bigyan ng magandang posisyon kasi nga,
You serve God, not man. At makikita nila yan. You have been a blessing to that company where you're working right now. Even to school, sa mga classmates mo. Okay? Ikaw yung nakikita kasi you are the light of the world eh. Okay? You are attractive to other people because you're a Christian. And because of this promise. Notice yung mga kumakalaban sa inyo, yung Panginoon na lang yung gumaganti sa kanila. Hindi mo na kailangan gumanti eh. Pero yung sino yung sumasama sa iyo, nagsusupport sa iyo, binibless din ng Panginoon. At makikita natin sa buong Genesis, yung mga tao na nakikilala ni Abraham, no? Lahat ay parang sumisip-sip sa kanya. Walang konti lang yung kumakalaban kay Abraham kasi alam nila itong promise ng Panginoon na tinutupad ng Panginoon sa buhay ni Abraham. Now let's look back in Genesis chapter 11, sa Tower of Babel, makikita natin yung mga families of the earth. We're looking at the same thing. Looking for the same thing. Ano gusto nila? The whole earth had one language and one speech. And it came to pass as they journeyed from the east, mula sila sa silangan, okay, na pumunta sila sa kanluran. They went to the west kasi they journeyed from the east. Mula sila sa east, pumunta sila sa west. Naglakbay sila. They found a plain in the land of Shinar and they dwelt there. Kasi may kapatagan. Doon sila, tumira. Then they said to one another, "Come, let's make bricks and bake them thoroughly." So akala natin, yung technology nila dati, hindi kagaya sa atin ngayon. No, sa kanila pa lang, thousands of years ago, meron na silang bricks. They had baking bricks. They had brick for stone, they had asphalt for mortar, and they said, "Come, let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heavens." Gusto nila sumikat eh. Gusto nila progress. Gusto nila maalala for thousands of years. Let us make a name for ourselves. Gusto nila maging popular, maging kilala sila. Lest we be scattered abroad over the face of the whole earth. No? So makikita natin dyan, gusto nila talaga ay yung mga bagay na ipinangako sa kay Abraham. The things that were promised to Abraham are these same things na gusto nila. Kaya na ano yung pinagkaiba? Ano yung pinagkaiba? They wanted a great city, a great name, prosperity, security. They don't want to be scattered. Ayaw nilang mahiwalay. Mamaya, papakita ko yung pinagkaiba. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, di ba ito din yung gusto ng mga tao, ng mga politiko, ng mga artista, no? Gusto ng lahat blessing. Gusto ng lahat success, kaligtasan, no? Security, happiness, whatever you want to call it. Lahat ng tao sa mundo ay gusto nito. And sadly, even some Christians, some pastors, iba mga bishop na nga, ito din yung gusto. Okay? They want success. They want blessing, lalo ng mga Christian. Lord, bless me. Pero sabi ng Panginoon, "My child, I want your surrender." Sagot ng Christian, "No, Lord, I don't want to surrender because I want to do it my way. But bless me." Gusto lang ng blessing, pero pag sacrifice, ayaw na. Paano tayo may bless ni Lord? Ayaw mo mag-sacrifice. You're not willing to sacrifice. Yung sacrifice, pag-usapan na natin yan mamaya. Makita din natin sa buhay ni Abraham. Okay? Now, yan ang malungkot dito. Lahat tayo gusto natin na may ligtas tayo sa mga problema, sa mga takot natin, no? Lahat ng bagay gusto natin mabuti. Okay? At ito yung common ground para sa atin. But there is a huge difference. Makikita natin. There's a huge difference that is clearly visible between Babel and Abram. The people at Babel wanted to make a great city and a great name and security and blessing for themselves. Gusto nila para sa kanilang sarili lang. Pero ano sinabi ng Panginoon sa kay Abraham? "Ako ang Diyos mo. Ako ang bibigay nito sa iyo." Yung mga tao sa Babel, gusto nila yan Frank Sinatra style. I did it my way. Para sabihin ng iba, "Wow, grabe yung technology nyo. Grabe kayo ng mga tao. Great builders. Great architecture, science, and technology." At sasabihin na mapapagyabang nila, "We did it our way. I did it my way." Kasi ego eh. Pride. Pero ang gusto ng Panginoon, wala kang gagawin.
Sumunod ka lang sa akin. And I will make your name great. Yan ang pinagkaiba. At ito yung malungkot kasi yung mga tao na hindi nakakilala sa Diyos, the ungodly, they are still following Satan's way, the way of independence. Naalala nyo, yung first Sunday na nag-usap tayo about creation, about Adam and Eve. Ano yung temptation ng serpent sa kay Eva? No? Surely, no, you will not die. No? Pag kinain mo yung prutas na yan. At ano pa yung tentasyon ng serpent? Your eyes will be open, just like God. Yung pride, yung ego. You can be like God in your own way. Basta, bayaan mo na. Hayaan mo yung sugo ng Panginoon. Don't think about the commandment of God. Kaya mong achieve yan sa sarili mo. Power. Yan, sa mga networking. No? You can do it. Tapos marami pa yung mga self-help books. No? Positive thinking lang. What your mind can achieve, your body, what your mind can conceive, your body can achieve. Yan. So, yan ang ikaisip ng mga tao ngayon. Basta, I'll work hard, I can do this. No? Kaya naman, kasi with effort, you can do it. Pero, mas maganda kung will talaga ng Panginoon. Hinintay mo lang yung will ni Lord. Okay? If you become dependent on God, yung independence, it's not a good word when you're talking to God. Kasi nga, gusto natin, we are dependent on God. Lord, I need you. Kailangan kita, kung wala ka, mamamatay na lang ako talaga. Wala akong magagawa kung wala ka Diyos. Wala ka Panginoon. So, we have to be dependent. Yung tao sa mundo, ayaw nila yan eh. They don't want surrender. Gusto nila, they do this their way. No? Ayaw nila na sa Panginoon is their true God. They don't want to do that. No? Minsan, gusto nila yung tulong ng Panginoon, lalo na pag may sakit, pag may na-aksidente, o pag may board exam. Lalo na board exam. Lahat yung magsasabi na, kahit hindi pa yan Christian, kahit atheist, kahit hindi ako naniwala sa Diyos nyo, pero panalangin nyo ako. Okay? Kahit atheist, magsasabi yan, please pray for me to your God na makapasa ako sa board exam. Okay? Lahat kasi gusto ng tulong ng Diyos. Pero gusto nila sa kanilang paraan. I want the help of God, but I want Him to do it my way. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. God He works in His own way. Some people might even be religious, willing to make great sacrifices to get God to do what they want. Kaya kayo mga Indian, mga Hindu, napakarami ng Diyos nila. Meron silang Diyos para sa sa sweldo. So kung gusto nila lumaki yung sweldo, mananalangin sila sa Diyos niya. Meron naman silang ibang Diyos para sa paggaling sa sakit. Pag nagkasakit yung anak nila, pupunta naman sila sa ibang Diyos. Parang sip-sip. Gusto nila yung blessing, pero sa kanilang paraan. Okay? Yan yung nangyayari sa mundo at malungkot, no? At the end of the day, what they want is control. Control lang talaga. They don't want that God is controlling their lives. Gusto nga nila, yung control sa buhay ko, ako yung bahala. At yan ang nangyari din kay Adam and Eve. They broke away from God so that they have control of their own lives instead of living their lives to please God. Okay? They just want control. But when God calls the people that He has chosen to salvation, everything changes. Pag ikaw ay tinawag ng Panginoon, at lahat tayo dito tinawag ng Panginoon kasi nandito tayo eh. Binuksan niya yung mata natin. Yung tao sa mundo, they are spiritually blind. Hindi nila makita yan. But when God, thank God, salamat sa Diyos, tinanggal niya yung spiritual blindness sa mata natin at nakita natin ang katotohanan. Anong mangyayari? He will call us to come to Him. He calls them, all of us, to come to Him on His terms. Dapat sa kagustuhan ng Diyos. And to come under His authority. Willing ka ba magpasakop sa Diyos as their gracious Lord and Heavenly Father? No? So we come with love and trust that is due to the Lord, not to negotiate with God. Akala natin makaka-negotiate tayo sa Diyos, pero sa totoo lang, hindi. You cannot negotiate with God, you cannot manipulate Him, you cannot even control God. Kasi akala ng iba,
Kaya nilang i-manipulate ang Diyos. Anong sinasabi ng iba? Lord, may pinapanalangin board exam. Lord, sana makapasa ako sa board exam. Pag makapasa ako sa board exam, Lord, ganyan na, no? Pag makapasa ako sa board exam, magbibigay ako ng tithes and offering na napakalaki. Pag natanggap ako sa trabaho, Lord, ang unang sweldo ko lahat ibibigay sa iyo. May kondisyon. Parang sinusuhulan mo pa ang Diyos. Lord, bless me because if you do, I will do this. As if the Lord needs your money. As if the Lord needs whatever you can give. Sa totoo lang, hindi tayo kailangan ng Panginoon. Tayo ang may kailangan sa Kanya. Amen? No, amen? Kaya nga, minamahal natin ang Diyos mula sa puso talaga natin. Hindi niya tayo pinipilit Pag sinabi mo, ayaw ko na, I will not attend church anymore, magbabackslide ako. You have free will. Hindi ka ipipigilan ng Diyos. Siyempre, malulungkot siya. At palagi siyang kakatok sa puso mo. Sa pintuan na yung puso na magbalik sa Kanya. At kung ikaw ibabalik, tatanggapin ka naman yan. Yung kwento ng prodigal son, pinigilan ba siya ng ama? Yung bata, yung younger son, nasabi ng anak na bunso na yung younger son, gusto kong kunin yung aking inheritance, ako ay pupunta sa syudad, I will live my life. Pinigilan ba siya ng ama? Hindi. Yan ang puso ng ating Diyos. At nung hinulsol sa Tagalog, nagsisi siya. Sabi niya, buti pa, doon na lang ako sa bumalik sa bahay ng tatay ko. Pero hindi na ako anak. Magiging alipin na lang ako. Kasi I deserve better than this. Sabi niya. Nung pag-uwi niya, unexpectedly, tinanggap pa siya. Yung singsing ng ama niya, binigay niya sa anak niya. Binigay niya ng magandang damit. Pinakain niya, no? Nagpa-party pa siya talaga. Nag-celebrate sila. Okay? That is the heart of God. No? Gusto niya yung surrender. Yung anak, yung prodigal son, he surrendered his life. Wala na akong natira. Kung anong manibigay mo sa akin, I surrender to you. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. For us to return to God as our God. Balik lang tayo sa Diyos. And for Abraham, no? He fully trusted God. He trusted in the promise that God wants to restore the people from the rebellion of their first parents. Yung first parents, Adan at si Eva. Nagrebelde sila sa Diyos At yung pangako na blessing through the seed of the woman, through Jesus Christ, ay darating yan. And one day, He will deliver us from Satan, from sin and death. Now, it is God who calls us to Himself for this blessing. Hindi yung tayo. You cannot say, Lord, bless me. You can. You can cry to the Lord, Lord, bless mo naman kami. But you cannot dictate. Lord, kailangan na i-bless mo kami kasi kami ay faithful. Kami ay tapat sa iyo. Hindi, it doesn't work that way. Kung walang blessing, hindi ka ba magiging tapat sa Diyos? Yan ang tanong. And a mature Christian will say, Lord, kahit walang blessing, magiging tapat pa rin ako sa iyo. Kasi alam ko ikaw ang Diyos. Alam ko ikaw ay mabuting ama, hindi mo kami pababayaan. Now, akala natin, pag hindi tayo binibless ni Lord, wala na siya, hindi na tayo mahal. No, baka pagsubok lang yan. Baka nagsasabi ng Panginoon, I am blessing you with patience. No? I'm developing your trust in me. Ilang taon na, Lord? Wala pa. Oh, yes. How many years? Yung trust will be developed. Mabibuild up lang yan Yung pangako ng Panginoon, ayan ang makikita natin. Yung blessing. No? And it is from God. Now, si Abraham muna, hindi ko siya Abraham, no? Si Abraham, isa siya sa mga pamilya na mula doon sa Babal. Di ba yung Babal, ginawang Babel, nag-confusion, nag-iba-iba yung lingwahe. Yung pamilya ni Abraham, isa doon. And God divided the nations of Babel, as we saw, and prevented them from becoming sinful, just like before the flood. Kasi di ba before the flood, isang lingwahe lang din, 8 billion people na nagalit ang Panginoon kasi napakasama. Dito, parang mangyayari ulit sa Tower of Babel. No?
Ginawang Tower of Babel ng Panginoon. Iniba-iba yung liway at nag-iba-iba sila. Nagsipak-sipak sila. They were scattered. No? If nations get on, well, pag mabuti lang lahat sa lahat ng tao at walang pananampalataya, no? Ito yung mangyayari. All of the time, 100% of the time, ito mangyayari. Magiging violent sila. Magiging immoral. Magiging idolatrous sila. Okay? At nakikita natin sa mundo ngayon. Lalo na sa Amerika. Lalo sa mga western countries, napakarami ng pera nila. Even China, to a point, no? Na yung nagiging Diyos na yung pera sa buhay nila. No? Kasi wala na silang ibang kailangan eh. Lahat ng kailangan nila provided na. So, sila ay malaya na magpasalanan eh. Magsasa sa kasalanan. Magpasasa sa kasalanan. No? So, paggustuhan nila lang sila yan. No constraints, no? So, this is why all throughout history, the Lord only allows the proud nations a certain success. Magiging successful sila at sisirain sila ng Panginoon. No? Yan ang nangyayari. Para makontrol ang kasalanan. Kasi kung walang limit, they will become so successful hanggang magiging kagaya sa araw ni Noah. Okay? So, di ba sabi ng Panginoon, I will not flood the earth again. So, para hindi niya ma-flood ang earth, yan na pumasok yung mga failure, yung mga sakit sa buhay ng tao. Dati, ang edad ng tao, 800, 900 years. Si Abraham, malalaman natin na he only lived 175. Mga ganyan. 175, if I'm not mistaken. No? Ang naalala ko lang yung pinanganak na si Isaac. But more or less, 175. Imagine, at least 200. No? Yung dati, 900, 800, ngayon 200. Tapos sa panahon natin, 60 to 70 to 80 na lang. Kalahati. No? So, pababa ng pababa kasi palala ng palala yung kasalanan sa mundo. Now, you see, si Abraham, isa siya sa mga pamilya doon na na-separate mula sa Babal. No? Pero, walang special sa kay Abraham. He was no different from others. No? But God came to him because of His grace. Pinili lang talaga siya ng Panginoon. He's just like us. Walang something special sa dugo ni Abraham, sa buhay niya. Pero pinili lang talaga ng Panginoon. And the Lord wants to bless his family, wants to bless him. Abraham did nothing to deserve this. It was all 100% God's grace. Kasi pag inisip mo, si Abraham, father of faith, siguro malaki yung pananampalataya niya. He was a good man. So pinili siya ng Panginoon dahil dyan? No. Okay? Hindi natin alam ang dahilan kung bakit pinili siya ng Diyos. Pero alam natin na lahat iyan ay biyaya ng Panginoon. Nothing on Abraham's side. Walang pwedeng ipagmayabang si Abraham sa atin. No? Wala. Kasi pinili na talaga siyang Panginoon. That's why he offered thanksgiving. Lord, thank you. Tayo, sa buhay natin, sino ba tayo? Wala naman tayong may pagmamalaki sa Diyos. Eh. Pinili lang talaga tayo ng Diyos. That's why you can say, thank you, Jesus. Thank you for this. Huh? So, if you come to God for salvation, it's just the same with you. Na tayo na iniligtas ng Panginoon. You have no grounds for boasting in yourself. Only in God. Di mo masasabi, Lord, the Lord has saved me because I am good, because I am holy, I have devoted my life to Him. Di ba sa ibang denomination, ganyan. Sa ibang religion, ganyan. Nakala nila pag ikaw ay isang devoted na follower ng inyong religion, ikaw ay may ligtas. Sila pa yung grabe ka judgmental. Mga tao, ay nagkasala, ay ito, may ginawang mali. Kasi ako, walang kasalanan. Kasi akala nila, yan lang ang ticket para maligtas ka, pang ticket pa langit. No? But that is wrong. We don't have anything to show to God. Wala tayong may ipagmamalaki sa Diyos. Wala talaga tayo. Pero pinili tayo ng Diyos, kaya nga, salamat na talaga ang may bibigay natin sa Kanya. Thanksgiving to God. No? Tayo ay lumapit sa Kanya kasi tayo ay tinawag niya.
Di ba sabi nga, we love Him because He first loved us. Kung hindi siya ang unang lumapit sa atin, hindi siya natin hahanapin eh. Ayan ang katotohanan niyan. So wala tayong may pagmamalaki. Not from our own intelligence, not from our own strength, not from our own goodness. And this is what you should learn from the call of Abraham. Tinawag si Abraham ng Panginoon. Next, yan ang makikita natin. No? Yung tawag ng Panginoon sa kay Abraham. Yung blessing is not of us, but it is of God. It is from God, yung blessing. Last point, makikita natin, ipakita na the Lord shows us how He builds us up in our faith even after He has called us and we have come to Him. Kasi hindi automatic yan. Pag tinawag ka ng Diyos, yes, I am perfect now. Hindi. Kasi hanggang ngayon, hindi ako perfecto. Nagkakasala ako. But I am a work in progress. Patuloy ang pag-build up ng Panginoon ng pananampalataya natin. Now, papakita ng Diyos sa kwento dito sa Genesis, sa buhay ni Abraham, hanggang sa anak niya ni sa Isaac, no? Hanggang sa anak ni Isaac na si Jacob o si Jacob, hanggang sa 12, no? 12 mga anak ni Jacob who will become Israel, the 12 tribes of Israel. Makikita natin dyan na bawat isa sa mga buhay nila, malaking portion, malaking parte ng Genesis ay ikikwento yung buhay nila, yung kwento nila, at paano pinalakas ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. God is going to strengthen their faith to show us that our faith is also being strengthened by God. Don't be so hard on yourself. Pag sinabi mo, Lord, nagmarites na naman ako ulit. Sorry talaga, Lord. Huwag mong isipin na natanggal na yung kaligtasan mo. Lord, hindi na ako punta sa langit kasi, Lord, sorry, forgive me. At least nakonsensya ka pa. That's the Holy Spirit working. But you cannot expect yourself to be holy right now and perfect. Mangyayari lang yan pagdating natin sa langit balang araw. Kasi nandito pa yung physical na katawan natin eh. Andyan pa yung curse of sin nasa katawan natin. Pero hindi na tayo slaves to sin. Pag merong sinful urge sa'yo, you can say, no, I will not do that because I am a child of God. I am a daughter of God. I am a son of God. So hindi mo na gagawin yan. So makita natin dito na yung faith natin ay i-build up ng Panginoon. Magsimula tayo kay Abraham. Now, sa first part ng chapter 12, nandito yung pangako ng Panginoon na He will bless Abraham. Okay? He will bless Abraham. He will protect Abraham. And He will bless the nations, yung mga anak ni Abraham hanggang sa apo niya, hanggang sa seed. Now, as an expression of the first trust in the promise of God, ano ginawa ng Diyos? Tinawag niya si Abraham. God calls Abraham to leave the land of his father and go to the land that God will show him. Yan ang unang pagpapakita ng trust, pagtiwala sa Diyos. Kung titiwala ba itong si Abraham sa Diyos? Nothing special about Abraham, but the only special siguro yung kanyang tiwala. He trusted God. Pero makikita natin, hindi pa buo ang tiwala niya sa Panginoon sa simula. So Abraham goes, and he finds that things are not as smooth. Hindi pala smooth ang biyahe. Sinunod niya ang Diyos. Umalis siya sa Chaldeans, lumabas si Abraham, pumunta siya sa promised land na ibibigay kay Abraham. Pero ano una nangyari? First, ang mga nangyari, no sooner does he get to the land, God told him to go, and there is a famine there. Okay, pero tagtuyo. Yung mga pananim niya, hindi tumubo, wala siya papakain sa kanyang mga sheep, mga goats, no, mga baka niya, mga ox niya, so mga matay yan. Kasi famine nga eh, no? So, mababasa natin yan sa Genesis chapter 12, verse 10. At hindi lang yan ang dala ni Abraham. Hindi pa siya si Abraham. Dala niya yung kanyang buong pamilya. Dala niya yung mga servants niya, yung mga kasama niya sa bahay, no? Yung nephew niya, kasama niya rin, si Lot. Nalala niyo si Lot?
Si Lot ay anak ng kanyang kapatid. So, ano ba sa Tagalog yung nephew? Pamangkin. O, tama, pamangkin niya na si Lot. Marami silang mga kasama sa bahay. Kasi medyo mayaman. May kaya itong si Abram. No? So, malaki yung pamilya niya. So, ano nangyari? Pumunta siya sa Egypt. Abram goes down to Egypt without asking God. Kasi mababasa natin dyan sa Genesis chapter 12. Pumunta lang siya sa Egypt. He did not consult God. He did not pray to God. Ang sabi lang ng Panginoon, pumunta ka sa Canaan, sa land of promise. Pero may famine, may pagsubok. Without without asking God, pumunta siya sa Egypt. At dahil maganda si Sarai pa, hindi pa Sarah, napakaganda ni Sarai, natakot itong si Abram. Sinabi niya, pag tinanong ka ng mga tao, ikaw ay aking kapatid. Sa simula, masasabi mo, ba ito si Abram? No? Sinungaling. Pero actually, hindi siya sinungaling. Kasi totoo naman talaga na kapatid niya si Sarai. Kung mababasa niyo sa later chapters, si Sarai ay anak ng kanyang tatay sa ibang babae. So, half-sister ni Abram si Sarai. Kaya sa panahon nila, konti pa lang ang tao at ang kultura nila, ayaw nilang mag-asawa sa labas ng kanilang tribe, ng kanilang pamilya. Sa ngayon, hindi niyan pwede. Hindi na pwede. Kasi may mga rules na. Sa panahon nila, okay lang. So si Sarai ay half-sister talaga naman ni Abram. Pero hindi yan dahilan. Ang sinabi niya, sabihin mo na ikaw ay aking kapatid kasi takot siya na mamatay. Kasi pag makita ng mga Egyptian, maganda ito si Sarai, at sino yung kanyang bana, ay si Abram, patayin natin para kunin natin. Nagsinungaling si Abram. Kaya sabihin mo, totoo naman talaga kapatid niya si Sarai. Pero hindi niya sinabi na asawa niya. That is still lying. It's still pagsisinungaling. So, dapat hindi niya ginawa yan. Instead of praying to God for protection, kasi di ba may pangako ang Diyos? Those who curse you, I will curse. Those who, I will protect you. Sabi ng Diyos sa kay Abram, nakalimutan ni Abram, nagka-amnesia siya, no? So, nakalimutan niya yung pangako that God will bless those who bless Him and curse those that curse Him. And as it turns out, kasi nga, kinuha nga ng Pharaoh itong si Sarai. Kasi napakaganda Tapos, tinanong si Abram, kapatid ko yan, Pharaoh. Okay pala, so pwede pa. Kinuha niya si Sarai. The Pharaoh, kinuha niya si Sarai, isa sa mga harem, yung parang mga concubine. Kinuha niya si Sarai. Pero dahil dyan, binigyan ng plagues ng Panginoon itong si Pharaoh. Makikita natin yan sa Genesis 12, verse 14 to 20. Nagalit itong si Pharaoh, sabi niya kay Abram, hindi mo sinabi sa akin, asawa mo pala. Dahil dyan, nagalit ang Diyos, syempre, kasi asawa yan ng ibang lalaki. So magagalit ang Diyos dyan, lalo na He wants a holy people. So binigyan niya ng mga curse, ng mga plagues itong si Pharaoh, house of Pharaoh, at nagalit siya. No? So, makita natin dyan na in verses 40 to 20, pinalayas niya si Abram at si Sarai. And at the same time, binigyan niya ng mga gold, ng mga kagamitan, no? Riches. At dyan, unti-unti nadagdagan yung yaman ni Abram. Medyo wais talaga itong si Abram. No? Sinungaling, wais, pero father of faith. Bakit ka dyan? No? Walang perfecto sa mga anak ng Diyos. Makikita niyo yan sa Bible. Abraham is learning that he can trust God. Tiwala lang, kapatid. Tiwala lang. Hindi siya nagtiwala sa Diyos He did it His way. Parang Sinatra. So, ano nangyari? He goes back to the land. Bumalik siya doon sa Canaan, sa promised land. Kaya lang, nahiwalay si Lot sa kanya yung pamangkin niya. At makikita natin dyan, yung Abraham and his nephew Lot, pinapili niya pa si Lot. Saan yung gusto mo, ikaw bala. Kung ayaw mo, doon ako. Kung gusto mo doon sa kaliwa, sa kanan, doon ka. Ako yung pupunta sa kaliwa. Kung gusto mo doon sa kaliwa, ako yung pupunta sa kanan. Para hindi tayo mag-away. Kasi man of peace din ito si Abraham. So pinili ni Lot yung napakagandang kapatagan malapit sa Sodom and Gomorrah. Okay? Si Abraham, doon siya pumunta sa medyo bulubukid na lugar, mountainous area. Pangit.
Pero yun ang gusto ni Abraham. So, yun nangyari. So, dito, binigay ng Panginoon yung pangako niya sa kay Abraham that I will make you into a great nation with a great name and bring your descendants, the son that was promised to Adam and Eve. Mula sa iyong linya, lalabas itong seed of the woman who is going to save everyone. And we know that is Jesus Christ. Mula sa descendants ni Abraham. So yun ang makikita natin, no? Na ito yung mga hindi magandang nangyari sa buhay ni Abraham. Mga pagsubok sa kanyang pananampalataya. Pangalawang pagsubok, may challenge. Second, there's another year's challenge to Abraham's faith. He's getting old and his wife is still barren. Okay? Hindi ko alam kung bakit barren. Si Rebecca, nalalaman natin, maganda din, pero barren. Okay? Bakit? Sa Bible, pag maganda, baog. Bakit ganyan? Hindi ko intindihan bakit. Pero may dahilan ng Diyos kasi gusto niya lumabas yung milagro. Na not by your power, but by God's power. So makita natin dyan, kahit na maganda si Sarai, siya ay hindi pwedeng makapanganak. Okay? So, sabi ng Panginoon sa kay Abraham, I will make you into a great nation. Pero hindi ka makaanak na isa. So how can you become a nation? Hindi ka makaanak. Okay? In Genesis 15 verse 2, sabi nga ni Abraham sa Panginoon, Lord God, what will you give me seeing I go childless and the heir of my house is Eliezer of Damascus? Ibig sabihin yung next in line, pag mamatay si Abraham, lahat ng pag-aari niya ay mapupunta sa hindi niya kaano-ano. Hindi niya yan relative eh. No? Eliezer of Damascus. So yun ang sabi ni Abraham. So, in chapter 15, God does something amazing. Ano yung chapter 15? Yung pangako ng Panginoon. I promise, I swear an oath. Pag nag-swear an oath, ano talaga yan? Parang memorandum of agreement, contract talaga yan. Gagawin ko ito. Na, I will multiply your descendants. Sabi ng Panginoon, tumingin ka sa, sa sky, sa stars, no? Sa langit. Tingnan mo yan. Mabibilang mo ba ang mga bituin sa kalangitan? Hindi kayang bilangin ni Abraham. Yan ang magiging anak mo. Okay? Your descendants will be like that. You cannot count them. No? At sabi ng Panginoon in chapter 15 verse 4, yung descendants niya ay magmumula sa katawan mo. You will not adopt. No? Galing talaga sa iyo. In 15 verse 6, we are told, and Abraham believed in the Lord and he accounted it to him for righteousness. Dahil naniwala si Abraham 100% sa sinabi ng Diyos, kahit na alam niya yung asawa niya hindi makakapag-anak. Okay, hindi makakapag-anak. Naniwala pa rin siya. At dahil sa paniwala na yan, kahit na makasalanan si Abraham, kahit na sinungaling itong tao na ito, siya pa rin ay righteous sa mata ng Diyos. So ang tinitingnan ng Panginoon sa atin yung faith natin. It will be counted as righteousness to us. Hindi titingnan ng Lord na kahit marites ka. Okay? Although ayaw mo na, ayaw na minsan mamarites talaga. Okay? Hindi titingnan niya ng Panginoon. Kasi tinitingnan niya yung pananampalataya natin. Yung belief, yung trust natin sa Panginoon. So, in chapter 16, many years go by, wala pa rin anak si Abraham. Pero grabe yung pangako ng Panginoon, nandyan, no? So, naging impatient itong si Abraham. At anong ginawa niya? He did it his way. Nagpraksinakta na naman si Abraham. No? Wala talaga na, siguro na wala yung kanyang trust sa Panginoon. At nangyari, kinuha niya si Hagar, yung kanilang Egyptian handmaid, parang slave, no? Or parang katulong. Ngayon sa atin, katulong sa bahay. At nagkaanak sila. At lumabas si Ishmael. So, in chapter 16, Abram, Hagar, and Ishmael. Diyan lumabas. At alam nyo, si Ishmael, siya yung tatay ng lahat ng mga Muslim. Okay? Mababasa nyo rin dyan, may blessing din si Ishmael. Kasi, umiyak si Hagar eh. Mangyayari yan sa kwento. Mamaya. Bisnak ko lang. In chapter 17, the Lord comes to him and tells him that this son of Abraham's self-effort is not to be the heir to promise.
In chapter 17, sabi ng Panginoon sa kay Abraham, hindi manggagaling sa kanya ang promised seed of the woman. Jesus will not come from the line of Ishmael. So Jesus ay hindi Muslim. Okay? He's not going to be a Muslim. So, sabi ng Panginoon sa chapter 17 sa kay Abraham, next year, magkakaanak na kayo ni Sarai. Okay? So, sabi ng Panginoon sa kay Abraham, kung babasahin niyo yung 17 at saka yung 18, parang inulit lang yung kwento kasi binigyan na ng detalye sa verse 18. So, chapter 18 is just a detailed version of chapter 17. Okay? Kasi yung next year by this time next year. So nangyari yan na dalawang ulit na sinabi. So, ibig sabihin, same story, kunento lang ulit with more details. Now, yung sign is kailangan magpatuli si Abraham. Okay? Magpa-circumcise si Abraham, lahat ng lalaki sa kanyang pamilya kailangan na circumcise. So Abraham, at the age of, ilang edad ni Abraham nagpatuli? Malapit ng 100. 99. Oh, at the age of 99, nagpa-circumcise si Abraham. Okay? So, pero at least ginawa niya. Sabi ng Panginoon, ito, lahat ng lalaki sa inyong pamilya, sa household, magpatuli. Slave man yan, or gusto ko lang, kasama si Ishmael. Ishmael was also, parang signature ng kontrata nila. Pag ginawa mo yan, tutuparin ko. Ginawa nga ni Abraham. Kahit na 99 na siya, matanda na, nagpatuli si Abraham. At dahil dyan, siguro yan lang kailangan. Kailangan niya lang magpa-circumcise. The following year, nabuntis nga si Sarai. No? Now, in Genesis 21, God gives Abraham a son by Sarah, even though she's 90 years old. 10 years ang gap ni Abraham at ni Sarah. Okay? At 90, nabuntis si Sarah. Abraham was already 100 when Isaac was born. All of this is to show that the salvation that God has promised to us is not by human ability. Hindi sa ating lakas, hindi sa ating kakayanan, hindi sa ating effort, but God's salvation is 100% because of the power and the grace of God. We cannot bless ourselves, nor can we manipulate God to bless us on our own terms, but we must look to God to bless us. Siya ang magbi-bless sa atin. Patuloy. Yung faith ni Abraham, he did not become the father of faith overnight, ha? Nang tinawag sa ng Panginoon, lumabas ka sa Ur of Chaldeans, naging 100% na yung level ng faith. No. Step by step. Okay? Nang lumabas ni si Isaac, yung final test ng kanyang pananampalataya at kanyang tiwala sa Diyos ay binigay talaga ng Diyos. In chapter 22, makikita natin yung God commands him to offer up Isaac as a burnt offering on Mount Moriah. Grabe. At malala natin, yung Mount Moriah, this is also where Jesus was crucified. Yan. Di ba na-message na natin ito before? Nung nag-offer si David, binili niya yung bukid, tapos dito gagawin yung temple. Diyan din kung saan si Jesus na crucified. Diyan din kung saan si Isaac ay i-offer sana sa Panginoon. It is Mount Moriah. Grabe yung plano ng Panginoon. It's not coincidence. Naplano talaga ng Diyos. Kung saan isa-sacrifice sana si Isaac. At mayroong substitute, di ba? Yung substitute si Jesus. Diyan din magiging yung temple of God na gagawin ni David at ni Solomon. Diyan din ipapako si Jesus sa cross on this mountain. What an amazing God. Grabe ang mga plano ng Diyos. Amen? No? So, sa human na point of view, sabi mo, Lord, no, for 25 years, naghintay si Abraham. Mula 75 hanggang 99, nagpatuli. Tapos naging 100. Tagal-tagal na hinintay ni Abraham. Nandito na yung anak. Tapos, isa-sacrifice. Tatanggalin pa, kukunin pa. Lahat ng pangarap, lahat ng pag-asa mula kay Abraham ay parang nawala.
Kasi nga, mula sa iyong anak eh. No? So, para sa tao, Lord, bakit? Diba? Sa logic natin, Lord, ito na yun eh. 1 plus 1 equals 2. Ito na ang solusyon. Eh, gusto ng Lord tanggalin yung 2. Iba kasi yung paraan ng Diyos eh. But, ito yung maganda. Kita natin nag-level up na yung tiwala ni Abraham sa Panginoon. Without hesitation, okay, after learning to trust God, without question. Kasi dati nung pumunta sa Egypt, nagsinungaling pa, pumunta sa ganito, nagdaya pa, akala niya he can disobey God. Eventually, after learning that Abraham can trust God 100%, ano ginawa ni Abraham? He obeyed. Sinunod niya lang talaga. No? At actually, makikita natin yan sa Hebrews chapter 11, verses 17 to 19. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises offered up his only begotten son, nag-iisang anak ni Abraham, na nandiyan yung pangako, of whom it was said, in Isaac, your seed shall be called. Concluding, ito yung nasa isip ni Abraham, that God was able to raise him up, even from the dead. Kahit napatayin ko itong anak ko, si Isaac, pwede niyang buhayin ito. That's how much he knew who God was. This is the God of everything, the God of all small g gods. Ito ang one true God, from which he also received him in a figurative sense. Makikita natin, grabe, kilala na ni Abraham kung sino ang Diyos. Kung ano man ang hinihingi ng Diyos, ibibigay niya. Ano man ang sugo ng Diyos, gagawin niya. He knew now that trusting God was better than trusting in his own wisdom. Pag ikaw ay may tiwala sa Diyos, kahit ano pang plano mo, napakaganda ng plano mo sa buhay. Pero pag iba ang plano ng Diyos, tiwala lang sa Diyos. Because He has better plans. Hindi man natin makita anong mangyayari. Sabi nga sa international teams, kahit hindi ko alam ano ang kasunod, ako lang ay susunod. Yan si Abraham eh. No? At makikita natin yan. Papatuloy natin next Sunday. Yung next, mula sa kay Abraham, nandiyan na si Isaac. No? Yung anak ni Abraham. No? So, God taught him that he could be sure of him. We are to learn from Abraham to have such faith in God. No? Pero next Sunday, matutunan natin yan na si Isaac ay kailangan din na matuto. Isaac also has to learn how to trust God in his own way. And makikita din natin sa buhay ni Isaac, hindi siya nagreklamo. When he was offered on Mount Moriah, natali na si Isaac, di ba una sa simula nagtanong si Isaac, Lord, nandito na tayo sa mountain, nandiyan na yung kahoy, susunugin na, pero wala pa tayong offer na sacrifice. Ano sabi ni Abraham na kay Isaac? Magpapadala ang Diyos ng lamb to be sacrificed. Pero sa uli, tinali niya na si Isaac. Yung parang sa Facebook na meme yung aso, pinapaliguan, pero nasa malaking kalan, tapos mainit na yung tubig, tapos sabi ng aso, akala ko paligo lang. Eh, bakit may mga gulay na dito, parang ano na, parang iba na ito ah. Parang ganyan yung sitwasyon ni Isaac. No? Akala ko may sacrifice, parang ako yata ang sacrifice. Hindi umiyak ang anak, hindi nagreklamo. Because Isaac also trusted Abraham as his father. He also trusted God. Diyan nagsimula yung faith din ni Isaac. He did not resist. No? So, makikita natin dyan, even in the life of Isaac, kagaya din siya ng tatay niya. Si Rebecca, naging asawa ni Isaac, ubod ng ganda din. At ginawa niya rin yung style ni Abraham. Sabihin mo, ikaw ay kapatid ko. Kasi baka patayin nila ako. But anyway, we will continue that next Sunday. Yung buhay ni Isaac and Rebecca sa Genesis chapter 26. At magpapatuloy tayo after that. No? So, nakita natin, yung faith is level by level, stage by stage. Okay? So, kung ang iyong pananampalataya at pagtiwala sa Diyos ngayon ay hindi pa nasa level ni Abraham, that is okay. Because yung nangyayari sa buhay natin, lahat na nangyayari,
God is allowing that to develop in our life. Unti-unti yan mga kapatid. Just be patient with God. Just be patient with yourself. You can have faith like Abraham. Let us pray. Lord, this morning we thank you for your message to us, Lord God, about the stories in Genesis. Nakita namin, Lord, in the Tower of Babel, Lord, kung hindi mo lalagyan ng limits, Panginoon, ang kasamaan ay lalaki at lalaki sa mundo. Kaya nga, Lord, binigyan mo ng confusion. Binigyan mo ng mga pagsubok, ng paghihirap, Panginoon, para hindi magpatuloy sa kasalanan. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Abraham, who was once called Abram. And you called him, Lord God, and he followed you. But it was not a complete development of his faith. Unti-unti nag-develop ang kanyang tiwala at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Hanggang sa dumating sa punto na kailangan nang i-sacrifice ang kanyang anak. Mag-iisang anak na si Isaac. Matagal mo na ipinangako sa kay Abraham. But Lord, at that point, Abraham knew who you were and who you are in his life. And that's why he trusted in you completely. And he even offered Isaac as a sacrifice. But you sent an angel to stop him and provided the ram as an offering. It's a beautiful picture, a beautiful symbol, a beautiful illustration of the coming son of the woman, the seed of the woman, who is the Lamb of God, who is going to sacrifice himself as a substitute. Kami sana si Isaac, Panginoon. Kami ang kailangan, kami ang dapat na ipako sa cross. Pero ikaw ay nagpadala ng isang tupa na walang mancha, Panginoon. There was no blemish in him. He was the perfect Lamb of God. And Jesus, you were willing to sacrifice yourself, to die in behalf of us. Na imbis na kami ang ipako sa cross, ikaw ang pinako sa cross, Panginoon. We thank you, Jesus Christ, for this salvation. We thank you for the life of Abraham. Sana ay maging kagaya din namin sa aming pananampalataya. We thank you and we commit to you the remaining parts of our worship service today. We bring back all praise, all glory, all honor to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay. Kabay pa nga na-bless kita tanan sa message. Okay. Ang faith, wala na perfect dayon. Amat-amat lang. We are works in progress. For the verse as a reminder sa aton offering this morning, it's from Proverbs 11:25. A generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Ang aton nga envelope ato sa likod kag ara dira ang basket sa my front. So pwede gid naton magamit ang aton nga envelope. Kantahon naton ang aton nga offering song. Here I
Rent for the worship venue, nag 2,000 na siya diri, kitagaan kita sang time nga 9:30 to 12:30 kay 9:30 ka set up naman kita. Okay, Bible Study Center sa Pray for Araw, Barangay 30 and Bata or Veneration Ministry. And may ang aton nga thank you gali sa prayers nyo kagapon. Nag-access mission training kita dito sa Lirio. May ara kita 7 nga nag-attend. Ang next access mission training dito sa Morsha sa March. First Saturday of March. Hindi ko ka-memorize ang March 9. Okay, March 9. Tapos may ara gali isang activity sa His Life. Kung gusto nyo mag-attend sa next Saturday, gina-invite kita ni Pastor Jobert. Ang registration fee is 450. Okay, so depende sa inyo. I-post ko lang ang posters ng ilang activity kay ginsend sa ako ni Pastor Jobert. Masupport man kita sa ilang ministry, kinag-support man sila sa aton. Sa aton, kagapon ng Access Mission Training, nagpadala siya 4 ka participants. Halito siya sa His Life. So kita naman, may activity sila next Saturday, hindi Sunday. Next Saturday, si Pastor Romel Guevara. Dito siya ang isa sa mga guests nila sa His Life. So, pwede man kita mag-support sa ilang ministry next Saturday. For our closing prayer and benediction, let us request Pastor Eli. Amen. Sino na bless sa word ng Lord? Ano mo? Marami, no? In spite na we are busy, we are here. Inuna natin ako si Lord. Amen. The Lord is proud with you. Jesus is happy. So, shall we all stand? Let's pray for our closing prayer and benediction. Yes, Father God, thank you for this wonderful opportunity and the privilege, Lord, that we can come here together to praise and worship you in spirit and in truth and to listen to your word. And thank you, Lord, for the Bible basics, Lord, that we are receiving every Sunday. May we apply this to our lives, Lord, that we only hearers but doers of your word. Kabay, Lord, we bless each and every members of this church right now, representing their families. Bless mo ilang mga kabataan, bless their children, the students, Lord. Protect them, give them excellence, Lord, sa pag-study as well. And also to all the parents, the hardworking parents as well. And ikaw din mga bless more job opportunities, Lord. Ikaw din mag-ahatag, Lord, all the blessings, Lord, para sa ilang family to support their family and to support this ministry as well, Lord. Bless them, you will bless them, Lord, so that they can bless others as well. Hallelujah. Salamat po, Lord God. Also, to all the singles here, professional, Lord, young people, bless them also. That they will always represent you as an ambassador for Christ. Salamat, Lord God. Until the next Sunday, and protect us, Lord God. And as we conclude this gathering, Lord God, thank you for the fellowship in the community, Lord God, in spite of the diversity. May we find strength in our unity, recognizing the threads that bind us together as one human family, Lord, and grant us the wisdom to embrace each other's differences, fostering a spirit of understanding and compassion as we depart from this sacred space, this place of worship, Lord. May the bonds we form to continue to grow, weaving a fabric of love and support that transcends any challenges we may face. And in the spirit of unity, we invoke your blessings upon each and every person present, and may your grace guide us, your light illuminate our paths, and your love bind us together in harmony as we go forth, and may we carry the warmth of the shared word that you have provided this experience and radiate to those we encounter. And now with the hearts full of gratitude and a commitment to unity, let us receive the benediction, and may the peace that surpasses all understanding guard our hearts and minds, and may the love of God abide with us now and always, in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Receive these blessings right now. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.